So, ayan, nandito tayo ngayon sa tape, mga set up din natin. So, ayan, mga pasok at ito yung mga plants. So, 4 lang naman ito. Actually, 5. Nandun yung isa mga set up din after nagawan. So, kwento, number 1, lahat to nagkaroon na tayo dahil. Number 2, lahat to kay share na din galing ng una. Napabayaan ko. Maganda siya sa una kasi nga napabayaan ko. So, yun. Kaya ako bumili ulit. Nagkaroon siya kasi nag-aantay lang tayo lagi ng mura. So, alam mo, hindi ako bawa, for example, itong Doti na ito. Kaltea Doti. Marami nagbebenta ito. Hindi naman sila, rare. Mga common to. Pero, hinahanap yung pinakamura. Yun yung maglalabas ng pinakamura. So, yun yung pinakamura. Yung may lalabas na. Okay? So, yun nga, number 1, yung ating plant hold is the Calathea Doti. And then, ang next natin ay itong yan. Yung una alam ko, Dolphin Hoya ito. Pero ang labas niya parang goldfish Hoya, gano'n. Pero yun, basta isda siya na Hoya. Kasi yung bulak lang yung mga isda. Third is Boton. Ayan. So, mahilig siya sa araw. Napabayaan natin last time kasi lumaki na siya. Tapos nilagay ko dito sa bandang walang araw. Ayun. Nawala. And then, fourth ay itong Twisted Croton. Yung regular nito, yung dati na mga San Francisco, diretso lang siya. Napahaba. Uso yun dati pa. Nung mga bata pa tayo. Mga nanay natin, pinambabakot to. Ngayon, ayan, meron na siyang Twisted Croton. Ito yung Boton. Yan. Kasi ito naman ulit yung Dolphin or Goldfish Hoya. Tingnan nyo, ayan o, ayan. Nakita nyo yung korte ng bulaklak. Siya tinawag na gano'n. Okay? So, yun na tayo. Magtatanim na tayo. Samahan niyo ako. Okay. So, explain ko rin bakit ito yung mga pasok na gagamitin natin. Ito para sa Doti. Bakit? Kasi ayan maraming butas para madaling matuyo at hindi siya mababad sa tubig. Although, mahilig siya sa humid. Okay? Next ay itong pasong ito para naman sa ating Hoya. Okay? Para ito naman mag-ipon naman ng mag-moisture tapos matibay-tibay yung gilid para maihang ko yung pepper. Okay? And then itong dalawa ay mga lumang pot lang. Yan kasi plano ko lang siyang ilagay sa labas. So hindi kailangang magandang puting pot doon. Okay? Tsaka di ba meron nga akong part doon na mga clay pot. So kulay brown yun. So pag dinikit ko sila, hindi sila masyadong kakaiba. Hi plant kids! Nandito tayo ulit ngayon at itatanim na natin sila kasi nung time, yes, kahapon yon yung unang part ng video ko, may dumating kasi akong bisita. So, hindi natin na ituloy yung pagtatanim, and then pumasok na ako sa office. No? So ngayon, itatanim na natin itong 4 na halaman na ito, tapos mamaya pakita ko sa inyo kung saan ko sila ilagay at saka yung isa pang additional na halaman. Let's go! Meron pa pala tayo ayusin natin yung mga parang cuttings na kinuha ko sa Sambales. Ang papangit yan. Pumangit siya na dahil nagtutuyo na yung mga dahon. So hopefully makahabol ko pa yun. Kaya natin kung ano mga makahabol natin.
Mukhang patay na siya. Pero titingnan natin kung mabubuhay pa rin natin sa ano. Kasi araw-araw ko naman itong mga pinagdidibiligan. So hindi ko alam kung hahaboy pa. Tapos pinagsama-sama ko lang siya, pero magkakaiba po ito. Okay? Ito katulad nito, may ano pa. May dahon pa, pero tatanggalin na natin yung mga dahon. At saka green pa yung sanga niya, so okay pa to. Ang kaparehas nito ay ito. Itong sanga. So, kasamahin na natin ito. Tapos lalagay natin siya dun sa may araw. Kasi, right now, nasa ano siya eh. Nasa, tawag siya, dilim. Ito, gumamela po ito. Yung San Francisco yun, or cotton. Ito, gumamela to. So, try natin. Kung mabubuhay pa natin. Hindi ko alam kung ilang sanga nakuha ko nitong gumamela. So, samahan na rin natin itong isang panghalaman na ito. Mukhang green pa naman siya. Tignan natin kung ano sa kanila ang mga mabubuhay. Okay. So, ito, kapareho rin itong isa to. Ito. At ito. Kapareho to. Saka ito. Pagsamahin na natin. Tapos ito dito naman. Very good. So, gupit-gupit na lang tayo. Nasira po ang aking bakal na shovel. Ngayon lang. At meron naman akong ganito na sinira din ng mga aso. So ngayon, pagsasamahin ko siya. Feeling ko magiging magandang shovel. Papatuloy natin, subukan natin mamaya. Ayan, so natapos na natin ang planting ng ating mga bagong plants at ng ating mga cuttings na kinuha from Zambales. Iba-iba siyang crotons. And then 2 more plants na hindi ko alam kung anong name. Okay? So we will see. I hope the cuttings live kasi so far nakatanim lang sila sa lupa na basa lagi. Pero nasa lilim sila. So ngayon, ilalagay na natin siya sa araw. And hopefully maalala kong diligan araw-araw. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan ko sila ilalagay. Andito na po tayo sa labas at papakita ko po sa inyo kung saan natin nilagay mga halaman. Ayan. Ayan yung isa. Ito yung 3 na mga propagation.
na ating nakuha from Zambales. And then ito po yung buttons. Ayan, nasa araw. Sabi ko sa inyo kasi kailangan natin sa ilagay sa araw. And then ayan, dito naman sa area na to, actually maaraw dito. Ayan o. Ayan yung twisted croton. Kasi ayan, ito yung ibang croton, no? Nilalagay ko na dyan isa-isa yung mga croton na nabibili natin. Okay? Plano ko talagang punuin siya ng crotons. Yung section na yan. No? Pero ngayon nakapaso pa siya. Pero eventually plano ko kasing iano yan doon. Pinag-iisipan ko pa rin. Okay? Tapos dito naman sa loob ng garden, ng uncovered garden, open garden. Ito yung mga kalateya. Ayan, dito ko muna nilagay yung doti. Ano lang siya dyan, acclimation. Okay. Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo na additional plant natin na hindi na natin pinakita kasi hindi naman siya itatanim. Sinabit ko lang siya. Ayan na siya. Buhok ni Esther. Ayan. And then dito sa lanay, ayan, dito naman natin nilagay ang hoya. Nakahanging ngayon. Ayan, kasi late ko na nakita tong hanging pot. So anyway, sinut na lang natin yung pot dyan. Okay, so we will be ending the video here. Maraming salamat po sa pagsama nyo. Ayan po ang ating maliit na plant haul for today. And I hope nakakita kayo ng mga bagong halaman na hindi nyo pa napansin o na nakakita sa inyong in the past. Alright? So this is Plant Tatay Barry of Antipolo saying bye, plant kids!